Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high. So good morning guys, ito ang inyong ka-Broom Broom na ang ating page is Broom Broom Garage, no? So meron lang tayong simpleng kwentuhan dito, fast talk and real talk tayo. Sa mga bibili ng second hand na kotse, we have 5 steps sa pagpili or pagbili ng second hand na kotse. Step number 1, once na bibili tayo ng kotse na second hand or luma, considered natin na laging may issue. Huwag tayo mag-expect na walang issue yung sasakyan. Lahat ng second hand or ginamit na nasasakyan, kahit anong sasakyan pa yan, considered natin as may issue. Kaya nga meron tayong sinasabi na pagka ang bibilin mong kotse or ang budget mo is 150,000, huwag mo isasagad yun. At least mga 110,000 lang yung bilhin mong kotse. Then, syempre dun sa depende yan sa year model ng sasakyan, no? So kung 150,000 yung bibili natin kotse, meron tayong iaalat na at least 40 to 50,000 pesos pang paayos. That is step number 1. Step number 2 natin, yan. Step number 2 natin, ano ba yung i-consider mo sa pagbili ng second hand na sasakyan? Unang-una, napaka-importante titignan mo is yung makina. Makina. Kailangan maayos yung makina niya, walang engine leak. And syempre, importante din yung loob ng sasakyan. And yung ibig ko sabihin sa loob is yung interior, yung loob mismo ng sasakyan. And then, syempre, yung aircon system. Kasi, yan yung mga mahirap ayusin pag may problema. Makina, interior, and especially the aircon system. Kasi yan yung mga mahal na pagka yan ng issue ng sasakyan, mahal yan eh. Mahal ang gagastusin mo, lalo na pag walang lamig yung aircon. Lalo na nga po sa makina. Yan yung i-consider natin na tatlo. Kasi yung the rest, madali na ipagawa yan. Like body, pang ilalim yan, mga madadali ipagawa yan. Step number 3 natin, ang pagka tumingin tayo ng sasakyan, lagi natin i-consider o titignan natin yung mga sasakyan na galing sa bangga. Pagka nakita nyo galing na sa bangga, makikita nyo sa mga frame, makikita nyo kung galing sa bangga yung sasakyan. Mostly pagka galing sa bangga, mahirap na ibalik sa dati yan doon sa standard na pagkaka-manufactured nung sasakyan, no? So gagawa ko ng video natin dyan para mapakita ko sa inyo kung paano tumingin ng bangga na sasakyan. Step number 4, yan. Lagi kayong magsasama ng, kung hindi kayo masyadong maalam sa pagtingin ng makina at sa pagsuri ng makina, mas maganda magsama kayo lagi ng mekaniko. No? Kasi yung mekaniko at least ma-check nyo yung makina. Yan yung pinaka-importante talaga, the engine, no? Na hindi nag-overheat, walang engine leak, yan. Lagi natin i-check yan kasi kaya kailangan na kukuha ninyo makina is yung trusted na mechanic. Wag kayong kukuha ng hindi trusted na mechanic. Baka kasi minsan merong mekaniko na may i-offer para sa ibang sasakyan. So yung titignan nyo kahit na maayos, sasabihin may problema. Or baka mamaya habang tinetest drive, kinakausap niya si seller na hihingi ng komisyon. Hihingi siya ng komisyon dun sa seller habang nagte-test drive sila. At pagka nabigyan na i-approve na yung sasakyan. That is step number 4. Trusted mechanic, kumuha ka. And last but not the least, step number 5, ang pinaka-importante. Lagi nyong i-check yung legitimacy ng dokumento, especially the ORCR. Kasi yung CR, most of the time, napepeke yan. May mga nagbebenta ng sasakyan na napeke. Mas maganda kung yung makikuha nyo is yung original, walang encumbered. Once kasi na may encumbered, may utang nyo sa bangko. So make sure na original yung dokumento niya. Especially the ORCR. Original yung ORCR, meron deed of sale na maayos, may ID ng first owner. Yan yung pinaka-kailangan yung i-check. Tsaka syempre, kailangan laging i-check nyo sa papel kung nagtutugma ba yung engine number and chassis number. Wag na wag nyong kakalimutan yan. That is the 5 step na kaya kong ibigay na advice sa inyo. So sa susunod na video natin, papakita sa inyo kung paano tumingin ng makina. Abangan nyo yan at titignan natin kung paano, papakita ko sa inyo kung paano din tumingin ng mga banggana. Baka mamaya kasi mabili nyo yung banggana ng mga sasakyan. So, please follow my video, then share para makatulong pa to sa iba. At sana meron kayo na napulot or natutunan. This is your ka-Broom Broom Garage and good night and good morning na rin pala.